Dream job sa Australia. Paano mag-apply? Bilang isang migrant, paano nga ba mag-apply at matanggap sa trabaho dito sa Australia? Ako si Marvin at isa nga akong immigrant dito sa Australia at kung bago ka pa lang sa aking channel ay nagsishare ako ng mga experience ko bilang isang immigrant dito sa Australia at isa na nga sa gusto kong i-share at pag-usapan ay yung tungkol sa kung paano mag-apply or kung paano dumiskarte para matanggap sa trabaho dito sa Australia. At hindi lang basta trabaho. Ang ibig ko sabihin ay kung ano man ang trabaho or profession mo and industry before coming here ay yun din ang magiging trabaho mo pagdating mo dito sa Australia. For example, isa kang accountant ay makapagtrabaho ka bilang isang accountant dito sa Australia or kung isa ka namang engineer ay makapag-practice ka bilang isang engineer dito sa Australia. At gusto ko siyang talakayin in 3 parts. Unang-una, just briefly, pag-usapan natin kung bakit kailangan ng diploma or any sort of certificate or completion certificate, lalong-lalo na kung magmamigrate ka dito sa Australia. And then, pag-usapan natin yung tungkol sa local experience. Ano ba tong local experience at nagiging balakid to, lalong-lalo na for the migrants at paano ma-overcome kung wala kang local experience? How to overcome local experience para makapag-work ka kung ano ang profession mo or trabaho mo before coming here to Australia. And then, finally, pag-usapan natin yung tungkol sa 2 ways. Tinawag kong 2 ways or dalawang paraan or diskarte kung paano makapag-apply ng trabaho at matanggap sa trabaho dito sa Australia. At kung handa ka na, tara! Umpisahan natin ang tungkol sa diploma, kung bakit ba kailangan ng diploma kung magmamigrate ka dito sa Australia. Under the Skilled Migration Program, kailangan mo ng diploma kung magmamigrate ka dito sa Australia bilang isang skilled migrant. Unang-una, to claim points for your education, and then secondly ay for the skills assessment. Kailangan mo ng diploma. So, sa madaling sabi, ang diploma or any sort of certification ay kailangan mo sa pagmamigrate dito sa Australia bilang isang skilled migrant. Punta tayo ngayon sa local experience. I would say sa healthcare, lalong-lalo na sa mga nurse, ay hindi balakid ang local experience. As long as ikaw ay registered nurse, ay makakapagtrabaho ka as a nurse dito sa Australia. Balakid ang local experience sa mga engineers, especially coming from developing countries like Philippines. Ano nga ba ang local experience? Based sa research ko bago ako napunta rito sa Australia at base na rin sa personal experience ko nung nandito na ako, may dalawang component ang local experience. Una, integration or working with Aussies. Dahil nga iba ang working culture dito sa Australia, kailangan matutunan ang paraan ng pagtatrabaho dito sa Australia or learn the way they work here, or in other words, understand and integrate with the Australian working culture. Pangalawa, local laws and regulation or knowledge about local laws, regulations, or codes and standards. Mostly applicable to with engineers and other industry na regulated dito sa Australia. So, paano ba natin ma-overcome ang local experience? Pagdating sa integration, hindi issue ang integration kung nakapagtrabaho ka na sa mga developed countries katulad ng USA, UK, or other European countries like Norway, the Netherlands, or Germany to name a few, or sabihin na natin yung mga Western countries and even Singapore. Based to sa research ko before coming here, and sad to remember na wala akong experience working in these countries. Sa local laws and regulation naman, wala din akong experience in Australian projects. So, paano ko na-overcome yung local experience? Dito papasok yung diskarte. So, nagamit ko yung diploma ko to come here as an immigrant, but that wasn't enough. At kailangan kong dumiskarte to land into my dream job. Ngayon, pag-usapan natin yung tinawag kong 2 ways or dalawang paraan or diskarte para matanggap sa trabaho dito sa Australia. Ang isa sa mga paraan ay ang conventional at ito yung ginagawa ng karamihan. Kung nakapagtrabaho ka na or nag-work ka ngayon ay alam mo na to dahil ito yung job application sa mga job sites katulad ng JobStreet, Work Abroad, or kung dito sa Australia ay Seek at Indeed. Ito din yung mga job application
application or direct application sa company website or LinkedIn. At isama mo na rin yung application through agency. At dahil nga ang pinaka-goal or objective ay makarating yung resume sa hiring manager for the interview, medyo mahirap or di masyadong effective tong conventional way dito sa Australia, lalong-lalo na kung wala kang local experience. At dito papasok yung pangalawang paraan, which is yung unconventional. At ito yung talagang diskarte. Diskarte para matanggap sa trabaho dito sa Australia kung wala kang local experience katulad ko, dahil ito yung ginawa ko. Papaano ba to? Nabanggit ko nga kanina na ang pinaka-goal ay makarating yung resume sa hiring manager to score for the interview. Sa conventional way kasi, ang point of contact with the job application is yung HR ng company or agency. So kung di ka papasa sa mga to, definitely ay di aabot ang resume mo sa hiring manager. Karamihan naman kasi ng mga HR personnel or agency ay focus sa job description at minsan yung description ay generic. Kaya ang isa sa mga recommendation sa pag-apply ay always tailor your resume with the job description and keywords. So, papaano ba ang diskarte para makarating ang resume sa hiring manager? Ang diskarte para makarating ang resume sa hiring manager ay to contact the hiring manager directly, at may dalawang bahagi ang diskarte na to. Ang first part is yung job application. So kung may nakita kang job post na gusto mong applyan mo to sa company website, or kung merong direct application sa Seek or LinkedIn. Kung ang job post naman ay by agency, don't apply sa agency and try mong alamin kung anong company ang nag-hire and apply directly to the company. Ang second part ng diskarte na to ang pinaka-importante, dahil ito yung part na kukontakin mo ang hiring manager. Papaano? Gamit ang LinkedIn. Kung wala ka pang LinkedIn account ay gumawa ka. At ganito ang diskarte para makontak ang hiring manager. Punta tayo sa seek.com.au at hanap tayo ng work, which is yung first part ng diskarte, and try natin ang mechanical engineer. Eto, tingnan natin, for example, for 5. Ito ay sa Adelaide. Ang gagawin mo kung qualified ka ay to apply for the job either dito sa Seek or sa company website, but I would recommend to apply sa company website kung nakapost din to sa company website. Then, punta tayo sa LinkedIn. Hanapin natin yung company na 5. So, eto nga yung company page sa LinkedIn. Then, tingnan natin under people. At pwedeng mag-search dito. Search natin yung mechanical engineer, for example. So, sa mga engineering companies, usually, ang hiring manager is yung lead engineer. Tingnan natin to, for example. Eto ay naka-base sa Brisbane. So, most likely hindi to. Tingin tayo ng iba. Try natin to. Eto, tingnan natin. Eto ay Perth naman to. So, sa tingin ko, hindi rin to. Hanap pa tayo ulit. Try tayo ng iba. Eto, try natin to. Eto, Adelaide. Kung Adelaide to, malamang eto yung hiring manager. At kung team lead to, most likely, alam nito na may opening. So, check natin ang contact info. Wala. Dahil nga third degree yung connection ko. So, pagpalagay na natin na eto na yung hiring manager, papaano makokontak to dahil wala namang contact info? Ang isang paraan ay to connect. Ngayon, kung in-accept ka, ay pwede mo nang makontak directly. At kung di ka naman in-accept, ay pwede mo pa rin makontak if naka-premium account ka sa LinkedIn. Kung di ka naka-premium account, ay may paraan pa rin. At ito ay more on trial and error, which is ganito nga ang ginawa ko in 2018. Kung titingnan natin tong page na to sa LinkedIn, itong domain na to, malamang ito yung email address extension. At ang format ng email address ay usually first name dot last name at domain, or last name dot first name at domain. May mga iba pang combination, pero ito yung typical. So, kung alam mo na ang email address either by LinkedIn or by trial and error, pwede mo nang send ang resume mo directly sa hiring manager. Ganito ang strategy or diskarte sa email. Sasabihin mo sa hiring manager na nag-apply ka sa Seek or sa company website at gusto mo lang ipaalam sa kanya, at kung hindi naman siya
ang hiring manager ay baka pwede kang ma-refer at syempre naka-attach ang resume mo sa email. Effective ang strategy na to dahil first hand na makikita ng hiring manager ang resume mo, lalong-lalo na kung qualified ka sa role. At ganito nga ang ginawa ko in 2018 to land into my dream job na walang local experience at makapag-work bilang isang engineer dito sa Australia. May mga format ako ng email at ito ay case-to-case basis, like for example kung connected ka sa hiring manager sa LinkedIn or kung di ka naman connected at nakuha mo yung email address by trial and error. Kung gusto mo ng kopya ay bibigyan kita for free. Email mo lang ako with my email address dyan sa description and make sure na nakasubscribe ka and using your Gmail account. Maraming salamat sa iyong panonood at kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, please like and share at kung maaari, subscribe na rin. Don't hesitate to click that subscribe button. Come on. See you in my next video. Bye.